Magandang araw mga anak. Tatalakayin natin ngayon ang mga anyo ng komunikasyon. Mayroon tayong dalawang anyo nito, ang verbal at ang di-verbal. Kapag sinabi nating verbal, ginagamit ang wika sa pamamaraang pasalita o pasulat. Ito ay isang anyo ng paghahatid ng mensahe sa pamamagitan ng simbolo na kumakatawan sa mga ideya at bagay-bagay. Nagagamit natin ng wika. Una, sa paraang pasalita. Yaong pagbigkas natin, gaya ng nabanggit dito, yaong mga simbolo, katulad na laang ng ponema, yaong mga tunog na tinutumbasan natin ng mga titik o letra, na kapag pinagsama-sama makabubuo tayo ng morpema at mga salita upang makapagpahayag tayo ngayon ng mensahe. Sa paraang pasalita, yaong wika natin ay nagagamit sa paghahatid ng mensahe. Kapag sinabi nating pasalita, binibigkas natin yaong mga tunog. Ginagamit natin ang ating mga bibig, ang ating dila, ang ating ngalangala. Ginagamit natin sa pagbigkas, sa pagsasalita. Sa pamamagitan ng pagsasalita, nakapaghahatid tayo ng mensahe. Katulad na laang ng pagsasabi sa ating kapwa na kumain ka na. Ano yaong mensahe? Nag-uutos o kaya nakikiusap na kumain na. Kumain ka na. At maaari rin tayong magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng paglalapat ng mga titik sa isang papel. Pagsusulat o kaya sa paggamit ng mga elektroniko. Sa pagte-text, nagagamit natin ang ating wika sa paraang pasulat, sa paghahatid ng mensahe, sa pamamagitan ng mga titik na isinusulat o kaya itinatype. Nagagawa nating ihatid sa ating kapwa at sabihin kumain ka na, sa pamamagitan ng pagsusulat, sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe, sa cellphone, sa laptop, sa computer, sa pamamagitan ng mga simbolo, ng mga titik. At yaong anyong iyon o pamamaraang iyon na pasulat o pasalita na pagpapadala ng mensahe ay napapaloob sa anyong verbal na anyo ng komunikasyon. Extraverbal o paralinguistic, paralanguage o vocalics. Ano naman yaong mga ito? Ano yaong extra sa verbal? Extraverbal. Ang bahaging verbal ay napakikinggan tulad ng mga ponemang suprasegmental, tono, intonasyon, diin, haba at hinto. Hindi laang yaong mga salita ang mayroong dala o may angking mensahe, pati na rin yaong pagbigkas. Yaong ating pagbigkas, katulad na lang ng binigay nating halimbawa, kumain ka na, nag-uutos tayo o kaya nakikiusap. Baguhin natin ang ating paraan ng pagbigkas. Kumain ka na? Mapapansin ho ba natin na mayroong pagbabago sa mensahe? Kung kanina'y nag-uutos o kaya nakikiusap, nagkaroon ng pagbabago at naging pagtatanong. Kumain ka na? Iyon ang tinatawag nating extraverbal, ang pagbabago o pamamaraan ng pagbigkas natin sa mga verbal na anyo ng komunikasyon sa ating wikang sinasalita. Naunawaan po? Kung naunawaan na, dadako na tayo ngayon sa di-verbal na anyo ng komunikasyon. Gaya nga ng nabanggit, di-verbal. May gitling iyan. Di. Ibig sabihin, hindi gumagamit ng wikang pasalita o pasulat. Paghahatid ng mensahe na walang paggamit ng wika, pasalita man yan o pasulat. Wikang pasalita o pasulat po at makikilala sa panahon, espasyo at motion. Una, mayroon tayong sa panahon o chronemics, yung tinatawag nating chronemics. Mensaheng hatid ng paggamit ng oras. Pati yung paggamit ng oras ay mayroong hatid na mensahe. Sa anong paraan? Halimbawa, kapag tumuntong
sa alas 12 ang oras, sumapit sa alas 12, maaring maghatid ito ng mensaheng lunch break o kainan na ng pananghalian. Kapag naman 7:30, ibig sabihin, papasok sa opisina, sa eskwela. Kapag naman alas 5, uwian na. Kapag naman alas 6, ibig sabihin, halimbawa kung ikaw ay nasa bahay, ang mensaheng dala sa'yo ng alas 6 ay magluluto o magsasaing na ng kanin, hindi po ba? Ganyan po ang hatid na mensahe ng chronemics o ng oras. Maging ang oras ay may hatid na mensahe. Sa espasyo o proxemics na tinatawag natin, may kahulugan ng distansya, lapit o layo ng tao o bagay sa isa't isa. Paano nangyayaring nagkakaroon ng mensahe ang espasyo? Magbigay tayo ng halimbawa. Malalaman mong magkaibigan ang dalawang tao kung palagi silang magkalapit. Pansinin nyo na laang dati noong mayroong face-to-face na klase. Yaong harap-harapang klase, syempre ang magkakalapit, magkakatabi sa upuan ay magkakaibigan. Kung walang alphabetical na arrangement o pagkakaayos ng pag-upo. Kung walang ganun, hindi po ba, ang magkakalapit ay magkakaibigan. Ang lapit ng bawat isa ay mayroong hatid na mensahe. Kapag naghiwalay ang mga yan, kapag lumipat ng upuan yung isa, mayroon din niyang hatid na mensahe. Maaring nag-away, maaring nakahanap ng ibang kaibigan, ng ibang kasama, maaring maingay yung kaibigan niya. Mayroon laging dahilan kapag nakikita mong nagkakahiwalay. O halimbawa, magandang halimbawa ang magkasintahan. Tayong mga Pilipino, syempre kapag babae at lalaki ang magkasama, ina-assume na agad natin, iniisip na agad natin magkasintahan ng mga iyan, hindi po ba? Kung kaya't, ibigay na lang natin na halimbawa sa loob ng silid-aralan. Kapag magkatabi ang babae at lalaki na alam mong magkasintahan, makikita mong lagi ang magkasama, hindi po ba? Lagi magkausap. Siyempre, dikit na dikit. Ibig sabihin, malapit sa isa't isa. Literal na malapit sa isa't isa palagi, hindi po ba? At kapag nagkalayo yung mga yan, katulad na lang ng halimbawa ko kanina sa mga magkakaibigang magkakaklase, mapapansin mo, magtataka ka kung bakit. Mapapatanong ka, may problema? Nag-away? Hindi po ba? Mayroon na agad iyong dalang mensahe. Mayroon na agad ibig sabihin, batay pala ang doon sa paglayo nila sa isa't isa kahit wala pang sinasabi. Ganyan po ang dalang mensahe ng espasyo. Naintindihan po? Ngayon, dumako na tayo sa mosyon o katawan o yung tinatawag nating kinesics. Maraming sinasabi ang ating katawan. Minsan ngay higit pa sa mga tunog na lumalabas sa ating bibig, na sa Ingles ay tinatawag na body language. Mayroon din daw dalang mensahe ang ating body. Ang ating katawan o yaong tinatawag na body language. Una, ang ating mata. Pagtitig o eye contact, yaong tinatawag nating oculesics. Paano tayo nakapaghahatid ng mensahe sa pamamagitan ng mata? Kapag tumititig ka sa isang tao, maaaring ang mensaheng ipinararating mo ay interesado ka sa kanya. Kapag pinaliliit mo ng bahagya ang iyong mata, ay maaring nagpahatid iyon ng mensaheng sinusuri mo ang iyong tinitignan. Kapag naman pinaiikot mo ang iyong mata,
O, para naman ng tanga iyon, ano? Hindi naman pinaiikot. Pinaikot lang ng isang beses. O, parang tanga pa rin iyon. Yung pag-irap, yung snub na tinatawag natin, yung paikutin ng bahagya ang mata. Hindi ba? Yaon sa ating mga Pilipino, ang hatid na mensaheng iyon ay galit ang taong nagsasagawa ng ganung pag-ikot ng mata. Hindi po ba? Iyon ang mensahe ng mata. Pandama o haptics. Paghaplos o paghawak o pagsalat. Ano ang mensaheng inihahatid sa atin ng pandama o haptics? Ang paghaplos daw ay may dalang mensahe. Sa anong paraan? Halimbawa, ang paghaplos sa likuran, sa oras na ikaw ay umiiyak, ano ang mensaheng dala niyon sa iyo? Dala nun sa iyo? Maaring pinatatahan ka, hindi po ba? Maaring pinatatahan ka, maaring dinadamayan ka. Nakikiramay, nakikidalamhati. Yaong simpleng paghaplos ay may mensahe na maaring, nandito lang ako. Hindi po ba? Yaong pagtap, kaya mo yan. Tayong mga Pilipino, hindi po ba? Hilig natin laging ganon. Kaya mo yan, itatap natin ng likod. O kaya, ang galing mo, tatap natin ng likod. Sumunod, muscles o pictics. Ano yung tinatawag nating pictics? Ito ang sinasabing facial expressions sa wikang Ingles. Sa pamamagitan ng mga muscles sa ating mukha ay makalilikha tayo ng iba't ibang galaw. Mayroong mensahe pati ang ating facial expression. Pagkunot ng noo, ibig sabihin maaaring galit tayo. Pwede rin namang sinusuri natin pag kumukunot ang noo. Pagtaas ng kilay, galit, nagmamaldita. Ano pa? Alam niyo yung, kung nakikita niyo lang ako ngayon, yaong pagtaas ng labi sa ating ilong. Para tayong may inaamoy. Naririnig niyo ba? Parang may inaamoy. O kaya, paglipat ng ating mga labi mula sa kanan sa kaliwa. Hindi naman yung as inilipat. Ano yung parang inililipat-lipat natin? Parang nag-iisip, hindi po ba? Naunawaan niyo po kung ano yung pictics na tinatawag natin? Pati na rin niya ang pagngiti. Huwag natin kalilimutan. Muntik ko na makalimutan. Ang pagngiti. Ang pagkaunat ng ating mga labi, ng ating bibig. Ay, ng ating labi. Yan ay tinatawag nating pictics. Ang pag-unat nito ay nagpapahayag na ikaw ay masaya, natutuwa. Naunawaan po? Ngayon, mayroon tayong simbolo, iconics o semiotics. Yung semiotics natin, pagtukoy sa mensaheng dala ng mga bagay, sagisag, simbolo, larawan. Karaniwang makikita natin ito sa mga daan, reseta, opisyal, palikuran at mga botelya. Simbolo, iconics, semiotics. Kapag sinabi nating simbolo, katulad na laang ng mga nakikita natin na traffic signs. Ang mga traffic signs, bagamat hindi naman nagsasalita at wala namang titik o hindi naman sa yung mga traffic signs na hindi gumagamit ng titik. Bagamat wala namang sinasabi doon ay naghahatid sa atin ng mensahe. Hindi po ba? Katulad na laang ng araw. Yaong araw na pakaliwa, araw na pakanan. Yaong pilang na titik tapos mayroong pahiwa. Nasa bilog na titik na pi tapos pahiwa. Naghahatid agad sa atin iyon ng mensahe.
Yaong mga delikado, di po ba? Yung mga delikadong bagay, mayroon din tayong simbolo para doon. Ano pa? Yaong mga simbolo na babae at lalaki sa palikuran, maging yaong may mga kapansanan, hindi po ba? Batay laang doon sa mga simbolong iyon, malalaman natin kung saang palikuran ba tayo dapat pumasok. Malalaman natin kung para ba sa lalaki iyon, para sa babae, o para sa may kapansanan. O, kahit nga di ba sa Save More, titignan natin kung saan tayo pipila. Mayroong nakalagay na malaking cart, maliit na cart. Hindi po ba? May mga mensahe ang mga simbolo. Kulay. Mayroon din daw dalang mensahe ang kulay. Ano kaya ang mga ito? Nagpapahiwatig ng mensahe, damdamin o oryentasyon sa mga bagay-bagay at mga kaisipang nabuo kapag napapansin o nakikita ang mga ito sa paligid. Sa anong paraan? Halimbawa, ang kulay pula. Anong mensaheng dala ng kulay pula? Pag-ibig. Valentine's Day. Halimbawa, minsan, kaarawan. Pagsusuot ng itim. Kapag nakasuot ng itim, maaring namatayan. Yung mga pagsusuot ng dilaw. Nagpapahayag ng kasiyahan. Ano pa? Ano pa yung mga mensaheng dala ng kulay? Puti. Ang puting kulay ay may dalang o may taglay na mensaheng ano ba? Purity. Di po ba? Ano pa? Kalinisan. Ang kulay berde. Nagpapahayag iyon ng mensaheng sariwa, diba? Maaliwalas. Di po ba? Ang bawat kulay ay mayroong taglay na mensahe. Sumunod, pang-amoy, olfactorics. Ginagamit ang pangamoy upang mailahad ang mensahe. Sa paanong paraan na naman ito? Pati ang pang-amoy mayroong dalang mensahe. Paano? Hindi kasi tayo magkakaharap. Ano po? Kapag may nagluluto sa kapitbahay, malalaman mo kung nagigisa ba yan ng bawang, o ng sibuyas, o kaya tuyo ang kanilang ulam sa pamamagitan laang ng pang-amoy. Malalaman mo kung bagong ligo ang isang tao sa pamamagitan ng pang-amoy. Malalaman mo kung anong Fabcon ang ginamit sa damit sa pamamagitan ng pang-amoy. Paulit-ulit tayo na. Hindi po ba? May dalang mensahe kapag nagagamit natin ang ating pandama na pang-amoy. Sumunod, bagay. Objectives. Paggamit ng mga bagay o mga parating hawak o nakasanayang dalhin. Hindi lang naman mga parating, o sige, halimbawa na lamang muna, yung mga parating dala. O, halimbawa, si Vilma Santos. Ano yung parating dala ni Vilma Santos? Panyo. Sa atin, kapag may mga ganon, nagpaparating iyon ng mensaheng ginagaya si Vilma Santos. Paano naman yung mga hindi naman parating hawak? Paano kung may hawak na baril? Di po ba? Minsan kapag may nakasalamuha tayo, may hawak na baril sa loob ng bangko, anong mensaheng dala nun? Hold up. Kung hindi pulis, syempre kapag pulis, hindi naman ibig sabihin hold up, di ba? Pero kapag may hawak na baril at hindi pulis, armado, hindi po ba? Ano agad ang mensaheng inihatid sa iyo noon? Mag-hold up. Ano nga tawag? Mag-hold up ng bangko.
o kaya ang paghawak ng iyong kabiyak ng gitara, maaring magdala iyon ng mensahe sa iyo na ikaw ay haharanahin, hindi po ba? Ang pagbibigay ng bulaklak, hindi po ba? Red roses, kapag binigyan ka ng pulang rosas, para na ring sinabi ng taong iyon na ikaw ay mahal niya, hindi po ba? Ganyan po ang mensaheng dala ng bagay. Paralanguage, ito ay tumutukoy sa tono ng tinig, pagtaas, pagbaba, pagbigkas ng mga salita o bilis ng pananalita. Ito yung tinatawag natin, kasama to doon sa extraverbal. Paralanguage. Lagay natin to doon, ha? Sige. Sumunod, katahimikan, hindi pag-imik. Bumubuo ng sagot sa tanong ng taong kausap. Hindi ka nga umimik, paano nakapagpadala ka ng sagot sa taong kausap? Napapansin niyo po ba? Pati ang hindi pag-imik, ang hindi pagtugon, ay may dalang mensahe. Gaya nga ng sabi ko sa inyo nun, maaring hindi kanya naunawaan, kaya hindi siya sumagot. Maaring hindi niya nagustuhan, kaya hindi na lang siya umimik para wala ng away. Maaring sang-ayon siya, kaya hindi na lang siya umimik o hindi na lang siya tumugon. O maaring wala siyang masabi. Speechless. Naunawaan po na maging ang hindi pagtugon, ang hindi pag-imig, o ang katahimikan ay may dalang mensahe. At ang panghuli, kapaligiran. Paano naman daw, pati ang kapaligiran may dalang mensahe? Na ayon sa kaayusan ng isang okasyon, formal o di formal. Paano nyo naunawaan iyon? Tanggalin natin yung tuldok doon. Paano nyo naunawaan iyon? Ang kapaligiran, malalaman mo na namatayan ng isang pamilya kung sa labas ng bahay ay maaaninag mo na agad ang liwanag na nagmumula sa kanila sa loob ng kanilang bahay. Kasi 'di ba, kapag namatayan, tingnan na lang natin ang kapaligiran. Kapag namatayan, hindi po ba sobrang liwanag, kaliwat kanan ng mga bombilya. Maraming tao ang nagdadaluhan. Makikita mo yung listahan ng mga dumadalo. Malalaman mo na agad na may namatayan. Lalo na, halimbawa, sumunod, kapag may nagdidiwang ng ika-18 kaarawan, malalaman mo agad yon, hindi po ba? Kapag mayroong mga telang kulay pula o kaya yung mga lobo na hugis puso, makikita agad natin, may mensahe agad na may nagdiriwang ng ika-18 kaarawan. Ano pa? O kaya yung kaarawan laang, hindi po ba? Malalaman natin kung mayroong nagbe-birthday, yung tinatawag nating nagbe-birthday o nagdidiwang ng kaarawan. Batay laang doon sa ayos ng paligid. Naunawaan po? Kung naunawaan na, ay hanggang dito na lang muna ang ating talakayan sa araw na ito. Kung mayroon kayong katanungan o nais na mabigyang linaw, ay huwag mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe sa ating group chat. O kaya naman, kung mayroon kayong nais idagdag na impormasyon, ay ipahayag na lang ito sa ating group chat. Iyon lamang po at maraming salamat. Mag-iingat ang lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon.